kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Ay, Biyernes tayo ngayon. 15 ng Agosto, Swell Day. Sa ulo ng ating mga balita, Bangko Sentral ng Pilipinas pinatatanggal ng links at icons ng online gambling sites sa mga e-wallet. Salamat! Website ng sumbong sa Pangulo.ph, dinagsa ng mga reklamo. Nadia Montenegro pinangalanan na gumagamit ng marijuana sa loob ng CR ng Senado, pero todo tanggi ang akusasyon sa sinasabing joint session. Dating CIDG Director inireklamo ng magkapatid na patindongan sa Napolcom. Election period, yan pa, ipinatupad na ng BARM o sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kaugnay ng nalalapit na BARM Parliamentary Elections sa October 2025. Southwest monsoon patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Metro Manila at karatig mga lugar binaha dahil sa malakas na ulan, dala naman ng habagat kahapon ng hapon. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na makakaapekto ang Southwest Monsoon habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, ang habagat ang siyang magpapaulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang sa apektado ng habagat ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, BARM, Northern Mindanao, Caraga, Isabela, Quirino, Aurora, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Binalaan ng Pag-asa mga residente sa mga nasabing lugar mag-ingat sa posibleng flash floods at landslide. Samantala, ang Tropical Depression Pudol, dating Goryo, huling namataan sa layong 975 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon o nasa vicinity na ng Guangdong, China. Taglay na kaslahanging 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot naman ng 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ito sa direksyong westward sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Kahapon ng hapon, nakaranas ng malawakang pagbaha ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig lugar. Matapos bumuhos ang biglang malakas na ulan, dala ng habagat. Umabot ng hanggang tuhod ang tubig baha sa Karuhatan, Valenzuela. Gayon din sa ilang lansangan sa San Jose del Monte, Bulacan at Mindanao Avenue sa Quezon City. Umabot ng 1,300 families ang naapektuhan ng lahar flow sa Ginobatan, Albay, bunsod ng malakas na buhos din ng ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, agad silang nagsagawa ng clearing operations matapos ang flash floods at debris flow sa barangay Masarawag malapit sa paanan ng Bulkang Mayon. Mabilis ding napamahaginan ng family food pack sa mga apektadong residente. Tiniyak naman ang pamahalaan lokal na handa silang magbigay ng mga technical assistance sa lahat ng mga barangay, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad.
Iwasan muna ang pagkain ng dagang bukid. Babala ito ng Department of Health dyan po sa Pampanga sa mga magsasaka at mga residente ng lalawigan kasunod ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Ayon kay Jose Bilingad Memorial General Hospital Chief Bonserrat Chiokchioko, hindi garantiyang walang leptospirosis virus sa mga dagang bukid kung kaya dapat iwasan ang pagkain nito. Sa datos, umakyat na sa 54 ang kaso ng leptospirosis sa nasabing ospital nito lamang nakalipas na linggo. At 15 na ang sinasabing namamatay sa lalawigan dahil po sa nasabing sakit. Ang leptospirosis ay mula sa impeksyon dulot ng leptospira bacteria na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng bakteryang leptospira nga. At kadalasang nakikita ito sa mga infected na hayop tulad ng daga. Pag umihiho sila, nahahalo yan sa tubig baha. Maaari itong pumasok sa sugat, bitak sa balat, mata, ilong, bibig. Kapag lumusong sa tubig baha ng walang proteksyon, pwede rin makuha ito sa pagkain at mga kagamitan na naihian ng daga. Inararo ng isang pampaserong bus ang isang karenderya at isa pang sasakyan sa Santa Rosa Tarlac Road sa barangay Santo Rosario, Santa Rosa, Nueva Ecija. Patay sa naturang insidente ang mag-asawa na kinilalang sina Eduardo at Rochelle Yumol, may-ari ng karenderya. Lumalabas sa investigasyon na nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng Solid North na naman na si Edgardo Karatikit. Kaya't pumilit ang bus pakaliwa at bumangga sa nakaparadang van. Dumiretso sa kalapit na karinderya kung saan na tutulog naman ang mga biktima. Isinugod ang mag-asawa sa ospital ngunit idiniklara ring dead on arrival habang nasa kritikal naman ang kondisyon ng driver ng bus. Magandang umaga, Pilipinas! Umabot na sa mahigit 67 million pesos ang naipagkalab na tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa mga lugar na sinalanta ng mga bagyo at malawakang pagbaha sa Luzon ito mga lipas na linggo. Mahigit sa 74,000 na family sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon ang nabigyan ng food at mga non-food packs na may lamang bigas, dilata, noodles, kape, hygiene kits at banig. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, sa huling linggo pa lamang ng Hulyo, umabot na ng 41,000 relief packs ang naipamahagi sa mga residente ng Zambales, Bulacan, Laguna, Mindoro, Rizal, Tarlac, Nueva Ecija, Olongapo City. Sa kasagsagan pa lamang ng pagsisimula ng pag-ulan, nakapagpadala na rin ang PAGCOR ng tulong nagkakahalaga na mahigit 30 million pesos sa mga sinalantang lugar ng Maynila, Quezon City, Marikina, Parañaque, Cavite, Batangas, Rizal, Bulacan, Occidental Mindoro, La Union at Laguna. Nagpasalamat naman si Olongapo City Mayor Roland Paulino sa mga food packs at mga non-food items mula sa PAGCOR na naipamahagi sa kanyang mga constituents. Sa iba pang mga balita, tutol ang Malacanang. Sa mungkahi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magtalaga ng lead investigator para sa Manumalyang Flood Control Project. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi ito kailangan dahil may umiiral ng mekanismo at sistema kung paano gugulong ang investigasyon batay sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Iginiti Castro, maaari namang ibahagi ni Magalong sa Pangulong BBM ang anumang impormasyon hinggil sa mga mambabatas na may sangkot sa mga palpak at mga ghost flood control project ng pamahalaan. Nagpresenta si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng napangunahan ng investigasyon sa pagkakadawit ng ilang mga kongresista sa Manumalyang Flood Control Project ng gobyerno. Ibinida ng alkalde na may hawak siyang mga ebidensya laban sa mga kurakot na kongresista. Gusto rin ni Magalong na siya ang pipili kung sino ang mag-iimbestiga at kung ano-anong mga lugar ang dapat na unahin sa investigasyon. Marami na rin na niyang mga nakikipag-ugnayan sa kanya at nagpadala ng mga dokumento kaugnay ng mga anomalya at sinasabing ito yung mga very credible source. Iginit ni Magalong, mahalagang third party, wahiwalay nga sa Kamara ang mag-imbestiga sa issue lalo't sangkot umano ang ilang kongresista.
At lalo naman sigurong katawa-tawa kung ang mag-iimbestiga ay galing din po sa DPWH. Magandang umaga, Pilipinas! Ibinunyag din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa harap ng mga opisyal ng Management Association of the Philippines ang garapalang overpricing sa mga national at local government projects. Sa kanyang talumpati, iginiit nito na bilyon-bilyong piso ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa napakalaking kontrata at kickback ng mga korap na opisyal. Hindi rin niya isolated case ang nasabing issue, kundi bahagi ito ng isang kultura ng kasakiman na ugat sa serbisyo publiko sa lahat ng level. Punto pa ng alkalde, hindi lamang ito bad governance, kundi tahasang paglabag sa karapatang pantao, pagdanakaw sa pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyong Pilipino. Partikular na tinukoy ni Magalong ang pagbili noon ng cat's eye, yung mga road reflector na nakikita ho natin. Idiniklarang 11,720 pesos ang kada piraso. Pero ang totoong presyo nito, 1,800 pesos lamang. Sus, may ginoong buhay ito, 11,720 ang bawat isa. Pero ang totoong presyo, 1,800 lamang. Bukod pa rito ang kickback sa mga flood control project, overpriced na mga roadside safety barriers, solar street lights, solar street lights, at iba pang uri ng garapalang korupsyon. Alam po ninyo yung solar street light ngayon, ang flavor of the month ng marami sa ating mga mambabatas. Unang-una nga naman, may lifespan. Di ba? Di ilang panahon lang, masisira na. Pwede mo nang mapakinabangan. Ay, susme, Ay, nako. Ito isang magandang kwento dyan, Alam ho ba ninyo na ang utang natin, yung debt to ratio, utang natin, at saka yung GDP natin, debt to ratio, debt to GDP, yung gross domestic product ratio natin, 63.1%. 63.1% na ngayon. Mas mataas siya ng 62% noong March siya. At yan ang itinuturing na pinakamataas sa pool noong 2005. 63.1%. Yan sabi ho ng mga pag-aaral ng International Monetary Fund at saka ng World Bank, pag sumampa na yan sa 64%, delikado na ho ang pag-usad ng ekonomiya ng isang bansa. Alam ba ninyo nung panahon ni Noynoy, ni dating Pangulong Noynoy Aquino, na ibabayan ng hanggang 36%. Sus, may ginong layo, Panahon ni Noynoy, 36%. Ngayon nabaliktad, 63.1%. Ay. Alam ba ninyong sa Indonesia, ang debt to GDP ratio, 39%. At sa Vietnam, 34%. Ay. Okay, kita ho ninyo. Yun yung dahilan kung bakit yung mga kalapit bansa natin, hindi ko sinasabing walang corruption dyan, pero makikita ho ninyo na kapag ayos ho ang pagpapatakbo ng ekonomiya, nababawasan ang kanilang pangungutang. Hindi sila umaasa masyado sa pangungutang. Hindi katulad natin, magkano na naman ang budget natin, tapos magkano lang yung income na kinikita. Diba? Kaya masakit yung biro ni Secretary Ralph Recto doon sa anniversary ng BIR. Yung sabi niyang ang kinikita ng BIR sapat lang. Ang kinikita ng koleksyon sa VAT, sa value added tax, ay sapat lang sa sweldo ng mga taga-BIR. Masakit na biro yan, Secretary Ralph Recto. Magandang umaga, Pilipinas! At magandang umaga naman kay Danny Chua. Ayan, alala ko tuloy si Danny Chua. Di ba si Danny Chua ho yung sabit doon sa Cat Eye Project nung mga unang panahon, magandang umaga po, Ginoong Danny Chua, hindi siya kasama doon sa mga naimbestigahan, doon sa 15. Wala na ba banggit doon na Danny Chua, bakit kaya, ako naman nagtatanong lang. Magandang umaga, Pilipinas! Naglatag ng 80 million peso Integrated Watershed Management Plan
Ang Uhunan Power Incorporated sa DNR Calabarzon para sa wastong pamamahala ng tubig, conservation at proteksyon ng watershed at kagubatan. Sakop ng plano isinimite kay Environment Calabarzon Regional Director Nilo Tamoria ang mga strategies para panatilihing matatag, inklusibo at pangmatagalan na mapapamahalaan ang Pakil River Watershed sa Laguna, nasakop ng bahagi ng Pasig, Marikina, Laguna, Dibay River Basin at Malaking Ilog, Tibag Watershed. Kabilang sa mga estratehiya ay ang mga sumusunod: reforestation, agroforestry, pagtatayo ng nursery at pagbuo ng arboretum. Kasama din dito ang paglulunsad ng Information, Education and Communication Campaign para palaganapin ang kamalayan at pagmamalasakit sa kalikasan, mga anyong tubig, biodiversity at sa watershed at iba pa. Ayon po sa mga kumpanyang nasa likod ng naturang proyekto, ang Watershed Conservation Plan ay binubuo sa pamamagitan ng masusing konsultasyon sa mga stakeholder, pakikipagpulong sa DNR Calabarzon at mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga survey, community mapping at iba pang aktibidad. Medyo malaki ho itong Ahunan dam project na ito, ha? At ito ay inaasahang magbibigay din ng sapat na supply ng tubig o tutulong sa kinakapos na tubig ng Metro Manila. Dito natuklasan sa assessment ng dalawang sub-watershed na prone sa landslide at soil erosion, habang ang mga mabababang bahagi naman ng Pakil River Watershed na malapit sa Laguna de Bay ay madali ding bahain. Kasabay nito, pagtitiyak ng kumpanya, ipatutupad ang Integrated Watershed Management Plan sa pamamagitan ng maigting na kolaborasyon kasama ang DNR, Laguna Lake Development Authority at mga lokal na pamahalaan ng Pakil, gayon din ng Paete, Laguna. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang magpartner na drug personalities nakumpisahan ng 55 gramo ng iligal na droga sa ikinasang bypass operation sa Atok, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay bagdabigat na Romy. Dinakip ng mga operatiba ng PDEA Cordillera ang dalawang drug personalities matapos makumpiskahan ng 55 gramo ng methamphetamine hydrochloride o shabu sa ikinasang bypass operation sa Barangay Paway, Atok, Benguet kahapon. Sa naturang anti-drug operation, inaresto ng mga operating units mula sa PDEA, Mountain Province at Baguio, Benguet ang magpartner na isang 30 anyos na babae mula sa Bugalion, Pangasinan at 34 anyos na lalaki mula sa Noveleta, Cavite. Sakay sila sa isang motorsiklo na patungo sa Atok, Benguet at nagpanggap silang turista para maitago ang kanilang iligal na aktibidad. Nasamsam mula sa isang suspek ang dalawang plastic sachet na may lamang 50 gramo na sabu. Nakumpiska rin ang isa pang sachet na may 5 gramo ng hinihinalang cash at drug paraphernalia. Ang dalawa ay harap sa kasong paglabag sa Section 5 in relation to Section 26 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naging matagumpay ang anti-drug operation sa suporta ng Regional Drug Enforcement Unit ng Cordillera PNP at Atok Municipal Police Station. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Inanunsyo naman ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurol Jr. na mananatiling iiral ang maximum suggested retail price sa imported na bigas sa panahon ng 2 buwang suspension ng rice imports na iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang MSRP para sa 5% broken imported rice ay binaba sa 43 pesos per kilo mula 45 noong July 16. Nagpasya ang Pangulong Marcos na suspindihin ang importation ng bigas sa pagitan ng Setyembre hanggang Oktubre upang mapatatag ang presyo ng palay na inulat na bumagsak na sa 8 piso kada kilo, mas mababa sa gastusin sa produksyon kahit sa mga episyenteng mga pagsasaka.
Ang malaking pagbaba ay dulot naman ng pagkabahala sa kabuhayan ng tinatayang 3 milyong magsasaka ng palay. Sinabi ni Secretary Laurel, pananatilihin ang MSRP kahit sa panahon ng 2 buwang import ban at sa buong panahon ng suspensyon, mahigpit na imo-monitor ang supply at ang market dynamics lalo na sa halay ng mga retailers, mga wholesalers at mga importers at gagawa ng nararapat na hakbang upang mapatatag ang disiplina sa pamilihan. Sinabi pa ng kalihim na ang panahon ng suspensyon ay maaaring mapalawig o mapaiksi. Depende sa takbo ng presyuhan at magiging resulta ng anihan sa mga darating na buwan. Kasama pero hindi kasama sa import ban ang mga espesyal na bigas tulad ng Japanese, black at basmati rice. Mamumuhunan ng 7 billion pesos ang SM Prime Holdings Incorporated para sa pagpapaganda at pagsasaayos ng SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Ayon sa kumpanya, pangungunahan ng UK-based architectural firm na Benoy, ang multi-phase project na kilalang nagdisenyo din sa Jewel Changi Airport sa Singapore. Balupit At saka yung Icon Siam ng Bangkok. Ibabasa ang disenyo sa Crystal Island concept kung saan merong natural light, open space at organic forms. Kabilang sa mga itatayo ang mga bagong retail space, energy efficient system at mobility upgrade. Inaasahan matatapos ang proyekto sa pagitan ng 2027 at 2029. Nakalikha ng solar panel ang mga researcher mula sa Stanford University na kayang makalikha ng kuryente kahit sa gabi. Ayos sa pamamagitan ng radiative cooling. Sa pamamagitan nito ng pagkakabit ng solar panels ng thermoelectric generators upang makahuli ng init na lumalabas mula sa mundo patungo sa kalawakan na tinatawag na radiative cooling. Kayang makalikha ng 50 milliwatts per square meter. Ang proseso na sapat para mapagana ang isang low-energy device tulad ng mga LED at mga sensor. Lupit, solar light sa gabi. Hindi na solar light siguro tawag doon. Hindi solar panel. Lunar panel. Higit 5 kilo ng iligal na droga na i-turnover naman ng isang mangangisda sa kapulisan na Hernani, Eastern Samar. Detalye ng balita mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Maupay nga agad, Jimmy. Mahigit 5 kilong iligal na substance na i-turnover ng isang mangingisda sa kapulisan sa bayan ng Hernani, Eastern Samar. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy, na isang mangingisda sa Barangay Carmin, Hernani, Eastern Samar, ang nag-turn over ng illegal substance mga alas 12 G's kahapon ng tanghali. Alas 11:45 kahapon ng umaga, habang nangingisda ito nang makitang 6 na pakete ng suspected illegal substance kaya hindi ito nagdalawang isip na ipagbigay alam sa mga kapulisan. Sa kasalukuyan, sinasalalim na ng chemical analysis sa PNP Crime Laboratory ang naturang substance. Samantala, ang Hernani Municipal Police Station personnel ay kiugnayan na sa barangay official para sa investigasyon at kung saan galing ang pinaghinala ang nakitang illegal substance. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, magandang umaga kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Maraming salamat po sa inyong concern. Ayan, si Kisses ang tumaas ang blood pressure. Ako ho nahirapang huminga pagkagising ko kahapon ng umaga. Dahil lang ganay ako sa isang meeting na ang dami naninigarilyo. Pagkagising ko, sakit ng ilong ko. Hindi ako makahinga. Para bang may nabuong kung ano doon sa ilong ko. Kaya really, yung mga smokers na yan, Hindi naman ako makatanggi. Magsabi doon sa mga kasama ko na, huwag ka manigarilyo. Ako lang hindi naninigarilyo. Sila pa vape. Kumusta na ho nga pala yung Kumusta na yung nag-joint session dyan sa Senado,
Lakas na loob. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan din ho sa mga suki nating mga seafarers na naglalayag ho ngayon. Ha? Kumusta na ho kayo? Lalong-lalo na yun nandyan sa may bandang Middle East at nasa may bandang Europa. Good morning. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong, ha? Sa Taipei, Taiwan, sa Macau. Sa mga suki natin dyan sa Dubai. Ha? Marami din po mga kababayan tayo nakatutok dyan. At sa Canada. Mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. At papahirapan ang self sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tessa Chocolate, Modern 7-1 Cotton. Gawa po ito ng ACS. Sa mga taga may kawayan, magkakaroon ng license plate distribution ngayong araw, August 15. Ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa May Kawayan Convention Center. Para ito sa mga motorsiklong may 7 character plate. Mga motorsiklong nakarehistro noong 2014 hanggang 2017. Mga nakarehistro sa Region 3. Tingnan po niyo yung MB file number na nag-uumpisa sa 03. Dalhin po ang ORCR, valid ID kung kinakailangan, deed of sale at valid ID ng buyer at seller. Ang panawagan ay mula po kay LTO Chief Ronald Lance sa Pabon ng May Kawayan, Bulacan at ni Kuya Bar Urbano. Ayan na. Ito tamang tamang strategy. Diba, puntahan ho ninyo para ipamahagi, hindi yung papupuntahin nyo sa regional office yung mga gustong gumawa ng bagong plaka. Dahil ang deadline daw po niyan ay August 31 na lang. Pagkatapos ng August 31, naku, baka doon magkahulihan. Kim Chiu at kapatid na sila Cam. Uy, may alitan daw nga ba dahil sa pera? Alamin natin yan mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang issue ni Kim Chiu at ng kapatid niyang sila Cam. Napansin kasing nag-unfollow sila sa Instagram at nahahalata pa sa isang cryptic post ni Kim na tila ang issue nila ng kanyang ate Cam ang tinutukoy. Hanggang sa ngayon ay wala pang komento si Kim tungkol dito at kapansin-pansin din ang ilang araw na pag-absent niya sa It's Showtime. Mukhang may problema talaga silang magkakapatid. Tuloy, may mga kumakalat na pera raw ang dahilan ng hidwaan ng magkakapatid. Bukas na aklat naman itong buhay kasi ni Kim na siya ang breadwinner at talagang nagpo-provide sa pamilya. Ang ate Cam niya ang pinagkakatiwalaan ng lahat. Kaya may mga haka-hakang issue ito sa pananalapi. May kumakalat pang kwentong baka umabot pa raw sa demandahan na ipinapanalangin naman ang karamihan na sanay huwag nang umabot sa ganon dahil sa isang pamilya lamang na silang dalawa. Kaya hangad ng lahat na maayos nila ang problema at mabalik ang dati nilang magandang samahang magkakapatid. At inaasahan na rin hindi na magsasalita si Kim Chiu tungkol sa isyong ito. Hindi naman kasi magandang tingnan na nagkakaganitong issue silang magkakapatid. Kaya abangan na lang natin ang susunod na magaganap. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Sana nga, maayos yan kung konting alitan lang naman sa pera. Pero kadalasan dyan nagkakasira yung mga magkakapatid. Lalong-lalo na pagdating sa mana. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga misis, may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? May dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw o may pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Ay, Christine, ano nga pangalan ng winner? Christine ng Gantanawan, Quezon, tumatawag na kami sa iyo. Yun yung nakadali na, ayun, si Christine Ramos. Christine, tumatawag kami, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Inaaresto na ng Davao City Regional Trial Court Branch 10 ang dating pulis at tumatayong principal witness sa kaso ng extrajudicial killings na si Arturo Las Cañas. Kaso na dito ng arrest warrant sa inisyo ng korte laban kay Las Cañas dahil sa kasong online libel, murder at attempted murder. Aabot ng 290,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa pansamantalang paglaya ni Las Cañas sa kasong online libel at 2 counts ng attempted murder. Samantala wala namang inirekomendang piyansa para sa kasong murder na inihain sa kanya.
Matatandang inamin noon ni Las Cañas sa Senate hearing na siya ay miyembro ng tinaguriang Double Death Squad na pinaniniwala ang nasa likod ng extrajudicial killings noong administrasyon ni Mayor Digong. Hindi katanggap-tanggap ang anumang uri ng pang-aabuso sa mga bata. Itong binigyan din ng Department of Social Welfare and Development kasunod ng pagkakasalba sa 106 na batang edad 3 buwan hanggang 17 anyos sa New Life Baptist Church sa Mexico, Pampanga. Ang ikinasang rescue operation ng DSWD ay bunga ng mga natanggap nilang reklamo ng pangmamaltrato ng pastor na si Jeremy Perguzon na siyang direktor ng New Life Baptist Church. Tiniyak naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na nasa maayos na kalagayan ng mga bata kung saan sila ay nakatatanggap ng sapat na aruga, pagmamahal, psychosocial support at kaukulang intervention para makarecover mula sa trauma. Sasampahan na ng kasong kriminal ang American National na direktor ng New Life Baptist Church sa Mexico, Pampanga. Kasunod dito ng reklamong natanggap ng DSWD laban kay Pastor Jeremy Perguzon dahil sa manoy pang-aabuso sa mga batang nasa kanyang kustodiya. Maliban sa physical, verbal at psychological abuse, inireklamo rin ang New Life Baptist Church dahil sa mismanagement of funds, hindi ligtas na pasilidad para sa mga bata at hindi nito pag-comply sa registration ng DSWD, license to operate at gayon din sa accreditation standards. Sa ngayon, nasa protective custody na ang 78 batang lalaki at 78 batang babae na na-rescue mula sa kanilang kalbaryo sa loob ng New Life Baptist Church. Pinaiting pa ng Philippine National Police ang kampanya nito kontra sa mga panganib na sigarilyo na tinaguriang tuklaw. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Drug Enforcement Agency para habulin ang mga individual na nagpupuslit nito sa bansa. Ang tuklaw ay tinuturing na deadly cigarette dahil sa 9% nicotine content ito, higit na mas mataas kaysa sa ordinaryong sigarilyo na meron lamang 1.1 hanggang 2% na nicotine percent o nicotine content. Matatandang nag-viral online ang video ng ilang kabataan na tila nangisay makaraang gumamit ng tuklaw. Maganda umaga, Pilipinas! Sige, babe pa mo, Yossi pa mo, ha? 304,000 pesos na laga ng shabu. Nakumpiska naman sa bypass operation sa Lingayen, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikimin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Nasa likod ngayon ng Rigas na bakal ng Lingayen Police Station ng 32 anyos na lalaki na residente ng nasabing bayan matapos itong maaresto sa ikinasang bypass operation ng PNP. Batay sa ulat ni Lingayen OIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales na nakarating sa tanggapan ni PNP Region 1 Director Brigadier General Dindo Reyes, pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit kasamang Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO, Regional Intelligence Division, Regional Police Drug Enforcement Unit, Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit at Lingayen Police kung saan nagkunyaring bayarang sa mga pulis na binentahan ng suspect ng 2 maliit na plastic sachet na naglalaman na hinihinalang Cebu kapalit ng mark money at agad itong inaresto ng i-body search. 4 pang malalaking plastic sachet ang nasamsam sa suspect. May kabuang timbang na humigit kumulang sa 44.7 grams na may standard drug price na 304,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kasong kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH na sa Pilipinas. Nasa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga o sa mga suki natin, ha? Baka may mga importanteng lakad kayo ngayon. Huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating makabay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family Rami Compound Improved Alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit
ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family Raming Alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Raming Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Lalaki sa Pambuhan, Northern Samar, nagtamo ng malubhang sugat ng saksakin sa dibdib ng sospek sa pagdiriwang ng piyesta ng barangay. Detalye na balita mula kay Jane Galit Mantayan, Aris 34. Jane, good morning. Sugatan ng isang lalaki dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos na saksakin ito ng suspect sa mismong pagdiriwang ng fiesta sa barangay Kamparanga, bayan ng Pambuhan, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, ang nasabing biktima isang 46 na taong gulang, magsasaka at residente ng Barangay Ucho, Poblasyon, Pambuhan, Northern Samar, habang ang nasabing suspect naman ay isang 37 taong gulang, isa itong magsasaka at residente ng nasabing barangay. Nagtamo ang nasabing biktima ng saksak sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ang biktima at ang kanyang kaibigan ay nagiinuman sa harap ng isang bahay nang bigla na lamang dumating ang suspect na armado ng patalim at biglang inatake ng saksak ang nasabing biktima. Dahil naman sa sugat na tinamo ay agad na dinala ang nasabing biktima sa ospital at sa kasalukuyang patuloy pa itong nagpapagamot. Agad naman na nagasagawa ng hot pursuit operation ang otoridad at sumuko ang suspect sa mga pulis. Nasa kustodiya na ng Pambuhan MPS ang suspect at inihahanda ng kaso na isasampa laban dito. Samantala na pag-alaman na lango rin sa alak ang nasabing suspect nang magawa ang nasabing krimen. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damo nga salamat, Jane. Ay babala sa publiko, pinag-iingat ng Star City Management sa mga hindi otorisadong Star City voucher at gift certificate na ibinibenta online. Ang abiso ay kasunod na report hinggil sa mga unauthorized page at mga individual na nagbebenta ng mga naturang voucher sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Paalala po ng Star City, tanging sa Klook, Star Deals at website na www.starcity.com.ph lamang pwedeng mag-avail para makaiwas sa mga peking transaksyon. At ngayon usong-uso ngayon, may kumakalat ngayon sa mismong platform ho ng GCash. Meron pong biglang lalabas na kesyo kayo na overbill sa ospital, kesyo kayo pakita nga natin, you have received 5,300 from DBM National Cash Aid via GCash. Please check your GCash balance or update via. Ito yung ito dito madadali May link na lalabas. Pagkatapos, matik na. Compromise na yung compromise na yung linya mo o kaya yung email mo o kaya yung Viber mo, whatever, kung saan ho pumasok. Ang lupit nitong mga lintik na mga scammer na ito. Lord, kunin nyo na po sila, Umaga, Pilipinas. Pagka napasok nila yan na lahat, pati ho mga ATM ho ninyo, na nakalink doon sa cellphone ho ninyo, naku, patay. Madidisgrasya. Kaya utang na loob, wag ho ninyong ikiklik yan, Yung mga link na yan, Basta't may link. Kahit na bangko, kahit na GCash, kahit na sa basta't may link, wag ho ninyong ikiklik. Nasabat ang 6 na sako ng hinihinalang bahagi ng floating shabu sa dalampasigan ng Maribeles, Bataan. Ayon sa Piro 3 Chief Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., nakuha ang mga naturang sako matapos silang makatanggap ng report mula sa isang concerned citizen. Laman nito ang tinatayang 118 kilos ng illegal drugs na nagkakahalaga ng mahigit 800 million pesos. Sinabi ni Piñones, posibleng konektado ito sa naunang 1.5 billion pesos na laga ng shabu na na-recover sa Masinloc, Zambales na may markang mga Chinese character. Na-discover po natin na ito po ay naglalaman ng more or less 118 pack or 118 kilos of shabu, which is mayroon siyang standard drug price na more or less 802,400,000 pesos. For the last several months, meron na rin po tayong 1.5 may 1.5 million na recover din dito yung mga mangingisda natin. Siguro po tinitingnan po natin patuloy-tuloy ang investigasyon na may posibilidad po na ito ay kasama rin doon. Pareho pa rin po yung markings na may nakalagay na 99 and yung mga normal na Chinese tibag.
Maganda umaga, Pilipinas! Durante 4 makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis brain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, na-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At sabi po ng mga dalubhasa, yun po ang nagtataboy ng mga toxins habang tayo po ay natutulog. Kaya highly recommended, 2 kapsula, 1 oras bago matulog, ang pag-take po ng ultabayo. Ang ultabayo po ay nakatutulong din para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At huwag natin kalimutan, bagamat ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, ito po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung meron pa tayong mga concerns, mag-text lamang po sa 0931-033-2871. At kung ngayon ho kayo bibili, nandyan pa rin ho yung ating promo, 10% discount. I-click po ninyo yung QR code sa ultabayo.shop. Pagkatapos so itinan ho ninyo yung gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel, matik yan, 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Mag-asawang pawang engineers binagbabarel sa lungsod ng Coronadal sa South Cotabato, isang patay, isa kritikal. Yung gunman, nakuna naman ng CCTV. Detalye mula kay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Magandang umaga, Pilipinas. Sakay ng kanilang kulay itim na SUV ang mag-asawang engineer na sina Kese Junsan at Maria Junsan nang pagbabarili ng riding in tandem habang binabaybay ang bahagi ng Barangay Zone 2 sa Coronadal City, South Cotabato. Sa report mula sa Coronadal Police Office, sakay na isang motorsiklo ang 2 suspek na mabilis na tumakas matapos paulanan ng bala ang sasakyan ng mag-asawang engineer. Nadala pa sa pinakamalapit na ospital ang sugatang mag-asawa, subalit deklarang DOA ang husband habang nasa kritikal na kondisyon ang asawa. Ang mag-asawa ay residente din sa isang subdivision sa lungsod ng Coronadal at patuloy pang nangangalap ng karagdagang impormasyon ang kapulisan sa motibo ng pamamaril sa mag-asawang pawang enhenyero. Since napapalibutan ng CCTV cam ang lungsod ng Coronadal, umaasa ang kapulisan na nahagip ang pagkakakilanlan ng 2 gunmen. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sukran, Jun. 3 araw mula nang ilunsad ng Pangulong Bongbong Marcos ang www.sumbongsapangulo.ph at isa publiko ang listahan ng flood control project sa buong bansa. Umabot ng 1,148 na mga report ang nakalap galing sa mga mamamayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigit sa 80,000 naman ang bumisita sa website. Patuloy na dumaraming report at pagtaas ng bilang ng bumibisita sa website ay maaaring pahiwatig na maraming Pilipino ang nais na makibahagi na mapanagot ang mga nagsasamantala sa pondo ng bayan gamit ang flood control project. Nakikita sa website ang buong listahan ng mga proyekto at mga contractors na responsable sa pagpapagawa ng mga flood control project sa buong bansa. Hinikayat naman ng publiko na suriin ang listahan, magsumbong sa Pangulo kung may nakikita silang anomalya sa proyekto. Maaari ding samahan ng litrato ang isusumiting sumbong para makita ang kasalukuyang estado ng proyekto. Sa kanyang press conference ng Lunes, inilunsad ng Pangulong BBM ang www.sumbongsapangulo.ph na magiging sumbungan ng taong bayan at siya mismo daw ang titingin dito araw-araw. Babasahin niya mga ito para sa taong bayan. Kasunod ng paglulunsad ng naturang website, isa-isa nang nagpakita ng suporta ang ilang mga mayor, nagpahiwatig ng kanilang pagkadismaya sa mga palpak na proyekto.
Yun nga lang ang sinasabi nga ho ng ating mga kakilala sa sektor ng public works, ano ha? Sabi nila, bakit kaya 15 lang yung unang pinangalanan? At mukha doon sa 15, ang daming hindi ho pa muna nadadamay. Yung bang nagbigay ng listahan sa Pangulo, merong tinatakpan? Meron bang tinititigan? Ayan, ha? Yun bang kaibigan na matalik o malapit kay Secretary Bunuan ay hindi niya muna papangalanan? Aha. Lalong-lalo na yung kanyang mga kasabwat. Noong siya'y undersecretary pa lamang? Oo. Kilalang kilala nila kung sino yung mga yan. Pero bakit wala sa naturang listahan? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa lalawigan ng Quezon at sa mga kababayan natin pabalik na ng Pilipinas. Kung magpapasalubong ho tayo, wag na sanang imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ha? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho tayo ng dekalidad ng cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na pwede ho natin pagpilian. Ha? I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil ito'y talagang tinulungan ng DTI at ng DOST. Magandang umaga, Pilipinas! Hirit na dagdag pasahe sa jeepney, pag-aaral ang mabuti ng pamahalaan. Ayon naman sa Malacanang, detalye ng balita mula kay Let Narciso, Irish 14. Let, good morning. Buong economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mag-aaral kung anong mainam gawin kaugnay ng petisyon ng transport groups para sa pisong dagdag pasahe sa jeepney. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iniutos ng Pangulo na masusing pag-aralan ang bagay na ito dahil maraming maaapektuhan. Tiniyak ng Malacanang na magkakaroon ng konsultasyon patungkol dito para alamin kung kakayanin ng commuters ang dagdag sa pamasahe at kung ano naman ang magiging epekto sa drivers at operators kung hindi mapagbibigyan ang kanilang hiling. Noong Lunes ay naghain ang pasang Mazda, Altodap at Acto para sa pisong provisional fare increase dahil umano sa mataas na presyo ng langis. Ipinauubayan naman ng palasyo sa Department of Transportation kung ano ang maaaring ibigay sa mga PUV drivers at operators para pigilan ang hirit na taas pasahe. Matatandang hindi natuloy ang ikinakasasanang pagbibigay ng fuel subsidy noong Hunyo nang bahagyang bumaba ang presyo ng krudo sa world market. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Inireklamo ng administratibo sa National Police Commission ng magkapatid na sina Julie at Elakim Patidongan, si dating CIDG Director, Police Brigadier General Romeo Macapas at 2 pang pulis. Kaugnay ito ng maling panghuli umano ni Macapas kay Elakim at sa isa pang kapatid nilang si Jose sa Cambodia noong nakaraang buwan. Inaakusahan din ang magkapatid na si Macapas na nanghihikayat umano sa mga individual na iturong mastermind si Julie sa pagkawala ng mga sabungero. Una nang nanawagan sa CIDG ang abogado ng isa sa mga inaakusahang pulis sa kaso ng missing sabungero na ilabas ang mga affidavit na manoy nagtuturo sa magkapatid bilang utak sa issue ng missing sabungero. Pinangalanan na nga sa incident report ng Office of the Surgeon at Arms ng Senado ang aktres na si Nadia Montenegro, isa sa mga staff ng tanggapan ni Senator Robin Padilla na gumagamit umano ng marijuana sa loob ng banyo ng Senado. Doon daw siya nag-joint session. Base sa report na may petsang August 13, may 2 insidenteng na-enkwentro ang mga security personnel, partikular na si Victor Patelo, dahil daw sa kakaibang amoy mula sa Ladies Comfort Room malapit sa Senator's Extension Office ng Senado.
Nangyari umano ang unang insidente noong ikalawang linggo ng July 2025 habang nagbabantay si Parelo sa P floor ng Senate Building. Isang tawag umano ang kanyang natanggap sa local trunk line mula sa isang male staff tungkol sa malakas na amoy sa lugar. Dahil sa ulat, nagtungo siya sa opisina kung saan karamihan ng mga staff doon ay kinumpirma ang matapang na amoy, ngunit nang inspeksyonan niya ang lugar, wala namang naninigarilyo. Sumunod na insidente naman ay nangyari noong August 12 lamang sa parehong floor kung saan sinabihan siya ng isang male Senate employee na nagpakilala mula sa office ni Senator Ping Lacson tungkol sa isa namang unusual odor mula sa CR din ng mga babae. Ayon sa Senate employee, tila marijuana ang kanyang naamoy na nagmula sa banyo ng mga babae at tanging si Montenegro lamang ang nasa loob ng CR noong mga panahong yun. Nakiusap naman ang nasabing Senate employee na tanungin ni Patelo ang aktres at nang mapadaan si Montenegro sa pwesto ni Patelo, doon na niya tinanong ang aktres. Maring itinanggi ni Montenegro ang akusasyon na naninigarilyo siya sa loob ng banyo o kaya nagjo-join session, pero inaming may vape siya sa loob ng kanyang bag. Ayun, baka nga naman vape yun. Kaya lang, di ba, vape na may halong marijuana, uusap din yan, ha? Uso din yung mga ganyang klase ng mga vape. Lakas pa naman ang amoy niyan. Maganda umaga, Pilipinas! Pinaimbestigahan na ni Senate President Francis Jesus Cunero at nang tanggapan ni mismo ni Senator Robin Padilla ang amoy paggamit ng marijuana ng isang tauhan ng Senado sa loob mismo ng gusali ng mataas na kapulungan. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., inatasan niya ang Senate Office of Sergeant at Arms na magsagawa ng investigasyon alinsunod sa utos mismo ni Cunero. Base sa lumabas na ulat, sinasabi nga ang aktres na si Nadia Montenegro na ngayon ay staff ni Senator Robin ang manoy nakitang o huling namataan sa banyo kung saan sinasabing may naamoy na gumamit ng nagkaroon ng joint session. Sinabi ni Bantog na nagsamite na ang usaan ang kanilang ulat tungkol sa naturang insidente. Pero patuloy pong pinapabulaanan ni Nadia Montenegro na ngayon ay nakalib na ang naturang reklamo. Pinaimbestigahan na ng Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Education, PNP at DILG ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga guro at estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid ng Pangulo ang serye na karahasan sa loob ng mga paaralan. Betty Castro na isang Pangulo na agad na matugunan nito lalo pat sangkot ay mga minor de edad at tumitindi rin ang usapin ng mental health sa mga kabataan. Yung iba nagpo-post pa habang naglalaslas sila ng kanilang pulso sa kanilang May Day. Tiniyak ng palasyo na hindi ito palalampasin ng Pangulo at mabilis nakikilos ang mga kaukulang ahensya upang masiguro ang seguridad, kaligtasan sa mga institusyong pang-edukasyon. So muli, kailangan po talagang maimbestigahan ganito, lalo po may mga minor de edad na nasasangkot po dito at nagiging issue na po talaga yung mental health sa mga kabataan. So hindi po ito tutulugan at aaksyonan po ng mga concerned agencies. Agad-agad din po. Kontra naman si Senator Kiko Pangilinan sa isinusulong ni Senator Robin Padilla na ibaba ang edad ang mga batang dapat na papanagutin sa krimeng kanilang ginawa. Ayon kay Pangilinan, hindi ang inakda niyang batas, yung Juvenile Justice and Welfare Act ang totoong problema, kundi ang implementasyon nito. Git pa ni Pangilinan, mali ang interpretasyon ng mga kabataang gumagawa ng krimen na sila'y makalulusot sa batas. Paliwanag ng senador, mapapanagot pa rin ang mga menor de edad na may sala, gaya ng suspect sa pagbatay sa Maguad siblings noong 2021. Yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan yan, yung Magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17.
sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila'y nakakulong ngayon. Depensa naman ni Senator Padilla, tanging makarumaldumal na krimen lamang ang saklaw ng kanyang panukala sa pagbababa ng 10 ng edad ng mga batang sangkot na dapat na papanagutin. Itinuturong ugataman ng tensyon sa pagitan ni Ramon Tulfo at Dr. Ramon Ribo ang problema sa healthcare. Sa Facebook post ni Tulfo, sinabi nitong hindi nakalabas ng ospital ang nanay ng kanyang kaibigan dahil sa mataas na professional fee na hinihingi ni Dr. Ribo. Ayon naman kay Dr. Tony Leachongon, public health expert, kung hindi nabawasan ang pondo ng PhilHealth, ay mapapakinabangan sana na maayos ang universal healthcare program sa bansa. Pero alam mo, ang bigger picture, kung yung PhilHealth sana hindi nabawasan, papunta tayo sa universal healthcare na ngayon ay sa mga hospitals lang. So the bigger picture, dapat may universal healthcare ka para hindi naiisipin ng bawat Pilipino ang pagbabayad sa doktor. Okay. Kaugnay nito, naglatag din si Dr. Leachon ng 3 solusyon para maging accessible at abot kaya ang healthcare para sa bawat Pilipino. Karen, madali lang. 3 lang yung component. Yung healthcare workers, taasan natin ang salary. Yung PhilHealth, dapat hindi yan tin-transfer yung PhilHealth funds na nasa Supreme Court. Tapos, hindi binigyan ng zero budget last year. Tapos, marami kang hospital. Alas 5 na umaga, kasama na natin si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Ma'am Grace, good morning. Good morning din po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Ngayon, wala na po tayong minomonitor na bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. But malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ay makakaranas ng mga pagulan. Dulot ito ng habagat. Magiging maulap pa din po yung kalangitan. Mataas pa rin yung chance ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog dito sa Metro Manila, Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, at sa bahagi din po ng Pangasinan. Posible pa rin po maging katamtaman at kung minsan ay malalakas yung mga pagulan na ating mararanasan, lalong-lalo na sa area ng Southern Luzon at Visayas. Kaya doble ingat pa rin po sa mga kababayan natin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, may mga isolated o mga biglaan at panandali ang pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin na mararanasan, dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorms. And sa kasalukuyan po, wala rin tayo nakataas na gale warning, kaya makapalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliit na sasakyang pandagat. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. So Grace, itong ganitong weather hanggang weekend, hanggang bukas? Hanggang bukas po, sir, ina-expect po natin na ganito pa rin po yung panahon na mararanasan po natin dito po sa Metro Manila, and then sa malaking bahagi naman po pa rin ng Southern Luzon saka ng Visayas is magiging mataas pa rin po yung chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dulot pa rin po ito ng habagat. Ang daming cloud nakikita na pulang-pula. Oo. Sige, Ma'am Grace, thank you ha. Ingat din. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat. Si Grace Castañeda mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw na ito. Huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, na laboratories, at pwede rin sa mga household, sa mga emergency kits natin. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kabahay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alam niyo, mga ganyang sudden na parang nagiging malimutin na tayo. Sabi nila, lalong-lalo na kung napapadalas, Ray, makinig kang mabuti. Kung ang mga babae daw po ay merong menopausal stage,
Pagka napapadalas daw po yung mga ganyan, parang sudden change, sudden na nagiging malilimutin ka. Yung aking ganyan, sinasadya ko eh. Joke. Yeah. Parang segue natin. Baka sabihin mo, kaya pala. Hindi, pero yung mga ganyan daw po, sabi ni Attorney Ran Mendoza, yan daw po ay isang manifestation ng andropause. Andropause. Ay, hindi. Sa Bisaya, hinkupos. Iba naman yun. Huwag yun. Masama yun. Pag-uusapan natin yan. Relax lang kayo. Sandali. Maganda umaga, Pilipinas! 4 minuto na makalipas ang alas 5. 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama na natin si Attorney Ran Mendoza ng Theoxis Health Ventures. Ito ay isang magaling na pharmacist, bago ho tumuntong sa panibagong karir ng pagiging isang abogado, Sa kanya natin tanungin kung ano nga ba ang andropause at ang menopause. Attorney Ran, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa iyo. I missed you. Miss you too. Yan. Teka muna, Attorney Ran, sabi nila, normal lang naman daw sa tao na umaabot ka dun sa menopausal o andropausal stage. But, marami ngayon nagiging malilimutin yan. Lalong-lalo na pagka ang pinag-uusapan, utang. Hindi yon. Iba po yan. Ibang condition po yan. ibang klase yan. Okay, sige. So, andropause, pag-usapan muna natin. Kasi bibihira na pag-uusapan ng andropause. At what stage nangyayari ang andropause sa mga lalaki? Okay. Magandang tanong yan, no? Pag sabi natin andropause at menopause, ito po yung pagbabago sa levels of certain hormones sa lalaki at babae respectively. Kung titingnan nyo po yung term na andropause, ito po yung tinatawag na male menopause, which is, yun po yung layman terms natin, no? Ang sa lalaki po, hindi katulad ng sa babae, medyo mas gradual yung pag-decrease ng ating testosterone habang tumatanda. Sa atin, ang pagbawas ng testosterone is umaabot ng mga 1% per year. No? There's a decrease of testosterone production of about 1% per year habang tumatanda tayo. Hindi katulad ng sa menopause ng women na magkakaroon talaga ng fluctuation ng level of estrogen and progesterone na umaabot na pwedeng 8 to 10 years, ang daming pwedeng mag-fluctuate, no? More than 1%, kaya nagkakaroon ng changes sa katawan. Sa lalaki, pag nagkaroon ka ng male menopause, ang epekto naman yan sa atin, hindi natin alam, pwede ka palang nagkakaroon ng low energy, minsan depression, sadness, decreased motivation, lower self-confidence, tumataba, reduced muscle mass, at decreased bone density, erectile dysfunction, reduced libido, infertility, and we don't know na, ito na pala yung pinagdadaanan ng male menopause or andropause. Tumataba? Attorney Ran, huwag ka naman ganyan. Diba? Hindi. Kuminsan naman kasi, like for example, ako at early 30s, medyo tumataba na talaga ako dahil masarap kumain. Hindi yon, hindi yung pinag-uusapan natin. Ang sinasabi natin ay yung yan ba yung tinutukoy mo sabi nila beer belly, pero sa totoo lang hindi pagkababayaan yan di ba? Kasi kung nag-exercise ka naman hindi tatamaya kahit uminom ka ng beer. So ano yung pakikwalify yung tumataba na yan? Kasi nagkakaroon nga tayo ng hormonal changes. Sa totoo lang minsan kasi pag tumatanda tayo, napapalitan yung muscle natin ng fats. Pag tumatanda tayo at the age of 70, no, pag tumunggong tayo ng age of 70, posibleng ang nawalang muscle na sa'yo because of the hormonal changes, pwede kang nabawasan ng 25% of your fat, of your muscle. At napapalitan ng fat, no? So, yung iba, hindi nga tumalaki, no, sa itsura, pero yung muscle yung nababawasan, napapalitan ng fat, same size, pero yung strength ng isang lalaki nababawasan. Ganun din ang pwedeng pagdaanan ng babae. Okay. Kaya humihina ka. Dahil puro fats, walang muscle. Sama pa dyan, paghina ng buto, ng mga tendons natin, pagkawala ng collagen sa balat, nangyayari, kumukulubot ang skin, nahihirapan tayong
minsan gumalaw kasi masakit yung kasukasuan kasi nagtitear na rin ang ating joints, nawawalan na siya ng lubricant, no? Dahil rin sa pagtanda. So similar din pala kasi 'di ba ang mga babae alam natin at certain age kahit ngayong mga ano pa lang nasa mga early 20s pa lang panay natira ng collagen capsule ng kung ano-ano diyan kahit na medyo may kamahalan yung iba nagpapaturok-turok pa ang mga lalaki pala at a certain age dapat din nagtitake na rin ng increase ng collagen. Yes. At what age? At what age? Sabi sa pagsusuri, after nating tumuntong ng 30 years old, every year nababawasan ang testosterone natin by up to 1%. So 30. Every year nababawasan yan after the age of 30. And of course, the other effects of aging, humihina na rin talaga ang production of certain collagen sa skin natin. Talaga namang nababawasan yung health ng ating mga joints. Yung muscle natin, both women and men, pwede talagang mawala ng muscle, hihina talaga. Kaya, after the age of 30, pantayin na natin ang ating health, ang ating lifestyle, para we can delay the effects of aging. Dito na papasok niya yung osteoarthritis, di ba? Saging ng balat, di ba? Tapos dito yung ito yung akin hindi ho wrinkle yan mga sugat-sugat yan dati, no? Kasi naman tinitiris ko yung tigyawat ko dito noon mali pala yun, wala naman kasi nagturo sa akin. Kung may mga programa ho ng katulad nito ngayon, hindi ko tiniris, Delikado pala yun, Attorney Ran, yung tinitiris mo dito yung mo? Kasi malapit sa brain, Anyway, hindi ho wrinkle yan, pinapaliwanag ko lang. Parang si Attorney Ran, walang wrinkle, So, isa yan sa mga indicator na ikaw nagkakaedad na. Ang sinasabi mo, Attorney Ran, increase ng intake ng collagen. How much collagen is needed by the body para not necessarily na mapigilan mo, but to reduce the impact ng aging? Ang sabi sa mga pagsusuri, about 2.5 to 15 grams of collagen can be helpful. Depende on your need. Kasi marami naman tayong pinagkukuhaan ng collagen. So, ang maganda sa supplementation sa atin, sa ating formulation sa pangunahan ko na may mga supplements naman na meron na agad 2,500 milligrams or 2.5 grams ng collagen, which can help support yung pagkawala ng collagen synthesis sa skin natin para hindi tayo masyado magkaroon ng wrinkles, para maiwasan ang epekto ng pagtanda sa atin. Okay, so ang hahanapin mo yung volume ng collagen doon sa... Kasi ang dami, kuminsan pag uminom ng collagen, umaga, tanghali, hapon, umaabot ng 7, 8, hirap kaya nun. Diba? So, ang hahanapin mo yung amount of collagen. Nakalagay ba yun pagka binibili mo? Titilan niyo po yung sa likod ng pakete kung gaano po karaming collagen at iba't ibang ingredients po nasa pakete para alam niyo kung ilan yung collagen na nakukuha niyo sa katawan sa bawat supplements na binibili natin. Okay. Pero dito sa ini-introduce natin na Ultaplex, nandiyan na-address na yung volume na yon. Yes, we are minimum 2,500 milligrams or 2.5 grams kung 2.5 grams ng so hindi mo na kailangan uminom ng sangkaterbang kapsula. Correct. Although dapat meron kang tapang diet, kasi supplement lang naman tayo, so really dapat balanced diet pa rin. This is just a supplement for you to have the sufficient quantity of collagen to maintain yung skin integrity natin kahit tumatanda tayo. Pero hindi ito nangangahulugan, hindi nakukulubot balat nyo, Ay, hindi nakukulubot balat mo, marami na akong collagen, hindi na ako maghihilamos. Hindi, dapat pa rin nandiyan pa rin yung hygiene, At saka yung tamang pahinga, tamang nutrisyon, yan ang kinakailangan pa rin natin gawin. What about ang erectile dysfunction, Attorney Ran? So, solusyonan ba ito? Hindi rin. Kung bagong innovation natin yan, huwag mo munang sabihin kasi. Nagawa natin ng paraan. Iba yan. Sige, sa susunod na kabanata, yun ang ating mag-uusapan. In the meantime, Attorney Ran, thank you for joining us, and thank you for educating the andropausal men. Pero usually, anong age tumatama ang andropause?
basta kung after age of 30, nababawasan tayo ng 1% ng testosterone. Yung andropause kasi natin hindi kasing significant ang change katulad ng sa women. Kasi sa women, di ba, magpe-perimenopause yan, magkakaroon ng fluctuation. Ang menopause ng babae, defined moment, 12 months after your last period. Menopause yan. After ng menopause, post-menopause ang tawag. Ito, wala na talaga silang estrogen tsaka progesterone. Tayo, nababawasan lang tayo ng 1%, but hindi nawawala yung testosterone. Kaya, ganun hindi kasing challenging, no, ang pinagdadaanan ng kalalakihan. Yung iba nakakaanak pa kahit na napaka may edad na, kasi nagpo-produce pa rin ng testosterone, meron pa rin sperm cells, mga ganyan. No? Kaya yung inaalagaan natin para sa mga kalalakihan kong is yung pagtanda mo, you can still do the things that you love, malakas pa rin muscle mo, you can still go out, pwede ka pa rin magsayaw kasi hindi masakit yung joint mo, tapos pogi ka pa din kasi hindi ka naman ganun karaming wrinkles. Diyan po pumapasok yung Ultraflex natin kasi meron tayong iba't ibang ingredient para pangalagaan ng ating muscle, skin at saka joint health. Pero yung 81 years old, nakabuntis pa, si Abraham lang daw yun eh. Hindi naman doon. Sa Bible. Pero posible posible talaga. Ang virility ng lalaki pwedeng magtagal ng mas matagal kaysa sa ating mga kababaihan. Pero sabi nila, pagka mga 90 plus ka na, ganyan, at sinabi mo, nakabuntis ka pa, magduda ka na sa driver mo, kapitbahay nyo. Ano na yan? Family matters na yan. Pwede na yan sa legal na natin yung pag-uusapan ko. Attorney Ran, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Ingat po. Umaga sa nakikinig ng DZRH. Ayan, thank you. Maraming salamat. At kung may mga concerns pa ho kayo, ha, text ho kayo doon sa sa text line ho. Yan, ha, ng 0931-033-2871. Lalong-lalo na yung may mga tanong tungkol po sa andropause. Magandang umaga, Pilipinas! Umarangkada na ang pag-deliver ng nasa 300,000 beep cards ng MRT at LRT stations upang matugunan ang shortage ng mga ito. Ayon sa Department of Transportation Secretary ni si Vince Dizon, nagkaroon ng shortage dahil sa naantala ang pagpapadala ng supply bunsod ng delayed payment. Bilang tugon na pagkasunduan na niya ng DOTR at ng kumpanyang supplier ng beep cards na magkaroon ng advance delivery. Ang bottom line is hindi nakakabayad yung ating mga arrears. Kasi minsan nade-delay yung budget. So yung pag-deliver po ng beep, bago nila mai-deliver yung next batch, nauubos na agad-agad yung mga beep card. So, ang pinag-usapan po namin doon, mag-advance delivery na po ang beep card. At later on na lang yung bayaran. No? Kung madidelay man ng isang linggo o sasaluhin na po ng beep yun. Bukod sa delay, sanhi rin ang shortage ang pag-hoard ng beep cards para ibenta sa mas mahal na halaga sa merkado kapag nagkakaubusan na. Isinasapinal na ng SM Prime Holdings Incorporated ang strategic local partnership nito para sa landmark development ng Makati sa ilalim ng bagong lusad na premium primary residential brand na Signature Series ng SM Residences. Ayon kay SM Prime Executive Vice President and Signature Series Group Head Jose Juan Hugo, target itong itayo sa halos 1 hektaryang property sa Makati. Nasa initial stage na rin na niya ang plano ng proyekto at kinukonsidera nila na magkaroon ng mixed-use development. Kumpiyansa rin siya na magiging maganda ang kalalabasan ng kanilang local partnership para sa pagtatayo ng most desirable luxury residential area sa bansa. 18 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 na umaga. Sandali lang, Attorney Romy Mac, ha? Baka makakalimutan ko na naman batiin ang aking kapatid na si Kuya Levy. Dahil kahapon, nagdiwang po ng birthday ang kanyang hero.
si Ate Silvia Papna Palmones. Ayan, yung kanyang magandang may bahay. Yung aking brother ho kasi, eldest brother ho namin, ay bulag. Yan, PWD ho siya. PWD siya. Hindi siya makakita. Pero ang kanyang nagsisilbing mata sa panahon na siya nagtatrabaho hanggang sa kasalukuyan ay ang aking sister-in-law na si Ate Silvia. Ate Silvia, maraming salamat sa pag-aalaga sa aming Kuya Levy. Happy birthday. Ayan. Ito pa, senior citizen na rin ito, Attorney Romy Mac. Si Doña Linda Burrabo. Ayan. Kita mo naman niyo, si Doña Linda. Yung kanyang katabi, apo niya na yan. Yung mas malaki sa kanya. Pero hindi mo halan. Parang magkapatid lang sila. Ito pa, birthday din ngayon ni General Emil Gopix Gopana. Si General Gopana po naman ay miyembro ng Class Mapitagan ng PMA. Advance happy birthday naman, isa pang general, pero ito ay Prosecutor General, dating Prosecutor General Claro Arellano. Ayan, advance happy birthday. Magandang umaga, Pilipinas! At saka dun sa mga gustong sumali, may pag-golf po ang mga mapitagan sa October. Inaanyayahan ang lahat na makikibahagi dito po sa First Mapitagan Golf Tournament 2025. Hayaan po ninyo, medyo may katagalan pa naman yan. At ulit-ulitin natin yung announcement na yan. Dahil ito po, ewan ko kung hampas lupa din si Attorney Romy Macalintal. Attorney Romy Mac, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Angelo, sa iyo, taga-panood, taga-pakinig. Nakakapag-golf ka pa ba? Ay, hindi na. Hindi na, no? Hindi na. Kandasan, hindi ko masyadong hilig. Oo nga. Taki mo, papaluin mo yung bola pagkatapos hahanapin mo kung siya napunta. Oo. Diba? Parang basketball. Okay lang talaga ko lagi. Oo, parang basketball, di ba? Isang bola pag-aagawan nyo. Dami-dami ang bola ron. Okay, dito na po tayo ngayon sa ating number 1, pinirmahan na po yung batas para sa pagpapaniba ng barangay at SK election. At sinasabi ng COMELEC, iniintay din nila yung mga magpapile ng petition against it. Anong plano po ninyo, Attorney Romy Mac? Well, inihanda ko na yung petition at baka naman sakaling sa araw na ito ay maisang pa namin. Kasi talaga namang sa aking palagay naman, with due respect sa mga naggumawa niyan, malaki ang paglabag sa talagang batas at malaking paglabag sa ating karapatan. At parang may mga deception sa pagkakagawa na nasa ating batas. Ikaw mismo, ang sabi mo, pinirmahan na yung batas na nagpapaliban o nagpo-postpone, di ba? Yan ang mga balita. Lahat ng dyaryo, kahit kailan, pinirmahan ng Pangulo ang bill postponing the barangay. Pero pag binasa mo yung batas, wala kang makikita roon na nagpo-postpone sila. Ang binabanggit ay yung term, pagpipix ng term. Hindi na sinasabi, wala silang sinasabing postponement. Pero lahat ng news item nila, lahat ng press releases nila about postponement of the barangay election. But not a single word was used, not a single word of postponement ay naandoon sa batas na yun. Hindi. Bakit nila ginawa yun? Oo. Kasi iniiwasan nila yung issue ng postponement na sinabi ng Korte Suprema, pagka nag-postpone ka, dapat meron kang valid reason. Kailangan ipaliwanag mo bakit kayo nagpo-postpone. Kaya dito, hindi nila yung lagay yung postponement para kunwari, ay setting the term of office lamang. Hindi ba parang gano'n na rin yun? Pag pinospone nila, in-extend mo yung term. Precisely. Pero bakit sa lahat ng mga pagbabago ng mga eleksyon natin noon, lagi nila sinasabi na pinopostpone nila. Katulad dito, ano ang mangyayari December 1, 2025 election? Bakit wala man lang mention about the December 1, 2025 scheduled election? In previous cases, in previous laws na ginawa nila, lagi din-mention nila yung batas, yung date na pinopostpone nila. Dapat dito nakalagay na the December 1, 2025 elections will be postponed and will be moved to ganitong date. Dapat ganun. Pero very deceptive ito, walang ka-mention, but biglang-bigla na lamang inimpose sa atin na the next barangay election shall be on the first Monday of November 2026.
Ganun kaagad ang labas. Ano? So it may be silent on this postponement, pero yun yung epekto. Di ba? Yung epekto nun talaga. Ganun. Pero ano nangyari doon? Bakit nila bakit hindi nila inilagay doon sa batas na yon? Okay. Kaya kung titignan mo naman, kung sinasabi nila na first Monday of November 2026 ang susunod na eleksyon, yung first Monday ay November 2. Yun ay All Souls Day na kung saan marami sa ating mga kababayan ay nasa probinsya pa. So paano sila makakapag-participate sa halalan? Ay andun sila sa probinsya. Eh parang hindi walang dahilan talaga yung postponement. Sasabihin nila ay dahil kasi sa may barn election. Bakit? Nung pinaspong nila yung barn, alam naman nila na mayroong barangay election sa December 1, 2025. Nung pinuspong nila noong May 2025, nung nag-file sila ng batas na yan, alam nila na there is a scheduled election. Bakit pinuspong mo yung ban for October? Ganung alam mo na may barangay election sa December. So, wala kang makita ng valid reason para iyan ay i-postpone nila at yan ay paglabag mismo doon sa guidelines na ginawa ng ating Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec noong 2023 case na yan. So, abangan namin today ang filing ho ninyo. Yes, oo. Okay, sana naman, yan ay mapapasa agad sa ating Korte Suprema at ma-actionan yung hinihingi namin temporary restraining order sa nasa ating petition. Number 2, kayo mas makakapagpaliwanag ng mahusay dito sinasabi daw ho ninyo na may pananagutan ang katulad ni Senate President Chis Escudero dun sa pagtanggap ng campaign donation mula sa mga kontraktor. Teka muna, Attorney Romy Mac. Baka hindi lang si Senate President ang guilty sa ganitong klase ng usapin Well, wala ko lang sinasabi nga guilty, sinasabi ko lang, ito yung batas. At kung may sinabi nga si Mr. Escudero na tumanggap siya ng nasabing donasyon. Pero, meron dapat malaman natin, sino ba ang nagbigay sa kanya? Yung bang pagkakabigay sa kanya was given by the person in his personal capacity o ang nagbigay sa kanya ay yung korporasyon. Kasi may lusot sila dyan Bakit? Kasi yung stockholder at saka iba yung personality ng korporasyon. Separate personalities yan Kaya kung korporasyon na nagbigay, halimbawa, A corporation na nagbigay, A corporation na nagbigay noon. Kung ang stockholder ay si X, si Mr. X, ay kung si Mr. X on his personal capacity, ibang issue din naman yun. Kaya, ganun ba yun? Hindi mo, siyempre, hindi na magmimigay si Mr. X. Di ba? Kung separate from yes, yun ang dapat na malaman natin Yung ba ay binigay noong taong yun on his personal capacity. Yung sarili niyang pondo yun, hindi sasabihin niya, ito donation ko pero ito ay akin, hindi yan pondo ng corporation. So kung hindi pondo ng corporation, walang problema? Walang problema yun, Kasi personal niya. Pero kung yun ay galing mismo sa corporation, doon magkakaroon ng problema. Siyempre pagka rin kasi ng batas na ang liable ay yung contributor, yung donor. Kasi yun ang sinasabi ng Section 95C na no contribution shall be made by any business entity doing business with the government. Ngayon, paano magiging liable yung kandidato? Ang liability ng kandidato ay papasok lamang doon sa implementing rules and regulations na ginagawa ng COMELEC. At iyan ay yung sa resolution number 10772 at saka noong 2022 election at saka resolution 11109 noong 2025 elections na sinasabi doon na siman na tumanggap ng nasabing mga donasyon mula sa nasabing mga tao o entity na may business sa gobyerno ay liable ng election offense. So, doon papasok ngayon yung mga issues may kaugnayan sa nasabing revelation na ginawa ni Chis Escudero. So, kung hindi kumpanya, walang problema?
Yun ang sinasabi ho ninyo. Yeah, walang problema dahil sa private individual siya paano kung halimbawa nga, siya yung pinaka-presidente ng kumpanya? Kahit na siya ang presidente, pag sinabi niya nga ito ay personal money ko, walang liability dahil sa yung corporation, hindi naman yung corporation. Kasi yung tao, hindi naman siya ang mayroong business dealing with the government. Yung kumpanya? Ang korporasyon ay composed of different stockholders. Kahit ikaw ay presidente, hindi ikaw lamang ang may-ari ng lahat ng stocks na yan, di ba? Okay, attorney. Pero sa campaign donation ba, indicate mo doon na personal yun? Wala naman walang qualification na gano'n eh. Hindi, sasabihin mo doon saan galing. Alam mo, galing kay Juan de la Cruz. Private person yun. Pag sinabing donation from ex-corporation, corporation yun. So ina-identify mo kung saan. It's not a matter of defense, kundi depende yan kung paano mo i-declare doon sa iyong paano kung hindi naman binanggit sa sose? Sose. Walang ebidensya, walang makakapagsabi. Taliban na lamang kung merong lalabas na testigo na talagang may gumuwang na ganun donation. Yun ang mangyayari. At saka, sinunod isang titingnan doon ay yung bang nagbigay na yun ng donation, nag-report din ba siya sa COPELEC? Kasi yung donor, dapat magre-report din siya sa COPELEC. Okay. Kaya doon ba sa source ni Chief Escudero ay kung mayroong kasamang report yung nasabing donor na yun, kailangan na may-report din siya para malaman na talaga yung galing sa kanya. Okay. Yun ay mga contribution during the campaign period. What if binigay prior to campaign? Well, kahit na yun ay prior to campaign period, yan hindi naman na pinag-uusapan. Basta galing kahit kanino, ginamit sa pangangampanya, dapat i-report niya yun. Ganun ba yun? Pagkatapos ginamit mo ng during the campaign period mismo, kailangan na i-report mo ngayon kasi yun ay bahagi na ng iyong expenditures. Kasi halimbawa, binigay sa iyo ng January yan at ang campaign period ay sa March. Noong March, ginamit mo yung pera na binigay sa inyo noong January. So, kahit na binigay sa ng January yan, ginastos mo ng March, kasama yan sa expenses mo nung campaign period. Okay. At bilang expense na campaign period, itatanong ng COMELEC, saan galing ang nasabing expenses mo noong March? Ay ibinigay sa akin yan noong January. Kahit binigay siya ng January yan, kasama pa rin yan as expenses. Naku, dami palang iimbestigahan ng COMELEC pagka nagkataon. Marami yan, no? Teka muna, Attorney Romy Mac. Dapat pag-usapan dyan. Hindi naman pera binigay. Pinahiram ka lang ng eroplano, pinahiram ka ng helicopter, pinahiram ka ng mga kotse na nagamit mo sa kampanya. Yung halaga, halimbawa noon, para may value din yun, kailangan malaman din natin. Nakadeclare din yun. Dapat nakadeclare din yun. Kung libreng ibinigay, o nagbayad siya. So, kailangan lalagay mo yun, na may nagpahiram ng eroplano. Ay, siyempre, kahit pa paano may gastos yun sa gasolina, sa anuman. So, marami din na pwedeng itanong ang COMELEC sa bagay na yan. Sabi ho ni Mr. Politician, hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman yan dahil ngayon ko lang narinig si Attorney Romy Mac. Dapat hindi siya naging congressman. Ignorance of the law. Okay. At ito nanalo or natalo, dapat nag-declare sa kayo ng ganyan sa inyong sose. Yan ay required. Nanalo o natalo. Okay. Kaya yung natalo, mag-declare din kayo. Pamaya, bakit ang hindi kayo nag-declare, makukulong pa kayo. Natalo na kayo. Nakulong pa kayo. Hindi ka maka ng iba, natalo na, kumita pa. Kaya kumita pa. Attorney Romy Mac, maraming salamat. Thank you. Magandang umaga po. At isang magandang umaga sa iyo, sa iyo mga tagapakinig. Thank you.
Si Attorney Romy Macalintal, isa pong dalubhasa sa election laws, at magpapile mamaya ng petisyon sa Korte Suprema laban po sa postponement ng barangay at SK election. Maganda umaga, Pilipinas! 39 makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 44 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, baka kayo hindi nagbabalak na magpasalubong pa pagdating po ng Pilipinas ng imported na tsokolate, ha? Lalo-lalo na yung Midnight Singers natin na nagbabalak na bumalik na naman ang Pilipinas. Magandang umaga kay Tita Lloyd, Tita Cora, Tita Linda, Sir Art, Boss Manny, and Junior Bao. The Debonair from Cavite. Baka nagbabalik ko kayong bumalik ng magpasalubong sa Pilipinas ng tsokolate. Huwag na imported. Meron na tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po yung produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon. Natulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Ng mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang pagtangkilik ko natin ng tangerine chocolate ay hindi lamang nagpapalakas ng loob ng ating mga magsasaka, kundi nagpapalakas din ng ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Nako, yung pong dating chairman, suspect sa pananaksak na kanyang kalibin. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Pinaghanap na ng Manila Police District si Arnold Dawal, 55 anyos, dating barangay chairman sa Sampaloc na suspect sa pananaksak sa kanyang dating kalibin na partner sa Sampaloc, Manila. Ayon sa kamag-anak ng biktima na nakalabas na ng ospital si Louis Ong E. De Los Santos na nagtamo ng isang sugat sa baba at tahiwa sa loob ng leeg. Ayon sa investigasyon ng Sampaloc Police Station, nagkaroon ng mainitang pagtalo ang biktima at ang suspect na si Arnold Dawal dahil sa selos. Matapos ang insidente, tumakas ang suspect na kilalang malapit umano sa mga politiko sa Sampaloc area. Naisampa na sa Manila Prosecutor's Office ang kasong frustrated murder kaugnay sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ito si Boy Gonzales para sa Lisaris. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Mamalengke muna tayo. Nasa Maypaho, Caloocan Market ngayon si Edwin Duque, RH23. Edwin. Dahil butag Kuya Gijel, may good news na sa ating mga nabibili dahil tuloy-tuloy yung pagbulusok ng presyo ng gulay ito sa Maypaho sa Caloocan. Wala nang 300 na ang palaya Kuya Gijel, makakapili ka na ngayon ng 170 hanggang 210 habang itong kalabasa na naging 70 kapakailan. Ngayon ay makakabili ka ng 50 pesos. Ay sa mga vendor, balik tayo mga presyo dahil napektuhan sila noong nakarang bagyo pero ngayon ay nakakain na rin at dumarating na yung magandang na supply mula sa iba't ibang mga probinsya. Sa Cabatis, meron na 40 to 50 pesos bawat kilo. Ang Labanos Gel, merong 90 to 100 mula sa dating 150. Ang talong naman ay 140 hanggang 160. Dati pumalo ito ng 200 to 300 pesos. Ang luya ay nasa 180 pesos. 160 sa sibuyas, sa bawang naman 140 hanggang 150. Sa yote 50 hanggang 60 pesos. Sa repolyo ay bumaba na rin, naging 140 na mula sa dating 170. Ang pechay bagyo bumaba na rin hanggang 140. Ang pechay Tagalog ay 140. Patatas 60 hanggang 80 pesos. Sa sining lapuyo bumaba na rin ng 350 mula sa dating 400. Meron din ang siling panigang 280 hanggang 320. Sa yung mga tahon-tahon, yung dahon ng sili na naging 400 yung bigkis,
nasa 280 to 350 bawat bigkis na ngayon. Sa broccoli, nasa 230 ang imported. Pag yung local ay 150 pesos. Yung bako pa 160. At yung mga prutas naman, sili ang itong lapagtan na saging, nasa 70 at 90 naman yung lakatan. Sa pakwan, merong 80 yung buong buo. Ang magkatamtama ng hinog, 80 pesos. Yung melon, 80 hanggang 100 pesos yung bawat isa. Sa presyo naman ng crumpy coin gel, abay good news din dahil yung manok mabibili ng meron ng 220. Habang yung baka nasa 440 to 500. Ang baboy 340. Ang pork chop 340. Ang giniling 340. Ang pataulihan ay 260. Ang pataunahan naman ay 320. Yung liempo na natiling 400 pesos yung bawat kilo. Sa bigas meron ng 32, 48 at ang pinakamataw 70 pesos hanggang 80 at yung balagkit naman merong 80 at merong 100 pesos bawat kilo. Yating ang price monitoring report mula pa rito sa may pako sa Caloocan, Narits 123 at ito kinagulat sa TSRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. Si Attorney Philip Horado mula po sa tanggapan ni Senator Robin Padilla kasama na natin. Attorney Philip, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning Angelo. Opo, nakarating na ho sa inyo yung report ng Sergeant at Arms, ano ha? OSAA. OSAA, opo. Office of the Senate Sergeant at Arms. Yes, we received the incident report coming from the Office of the Sergeant at Arms. Kahapon yung natanggap namin. Oo, nakausap niyo na ho ba si Nadia, Attorney? Actually, hindi eh. Ang nangyari through text messages lang kasi nung na-receive namin itong incident report, we required her to submit her explanation within 5 days with regard to this incident report na nilabas ng Senate OSAA. Okay. So, nakalib siya o hindi? Nakalib siya. Nakalib siya nung makarating yung report? Yes. Okay. So, wala pa? Wala pang ano. Kasi 2 beses namin siyang request to explain. Una, yung lumabas yung 2 news items, ni-require na namin siya to explain based dun sa 2 report. Opo. That was last Wednesday. Okay. Then kahapon yung na-receive namin itong incident report, we required again her to submit an explanation with regard to this incident report. Pero Angelo, kung babasahin mo, no, yung incident report, wala naman talagang sinabi na nakita si Nadia. Ibang-iba. Ibang-iba yung istorya doon sa news report eh. Dito sa incident report, parang west and east ka kung tawagin ko, ang layo ng istorya. Sige, so intayin natin kung ano yung magiging sagot niya, Attorney. Pero ano sabi ni Senator? Ni Binoy? So far, sabi niya, hintayin natin yung explanation ng empleyado natin. Tignan natin kung ano yung sasabihin niya. So, nandun pa lang kami sa level na yun. Okay, sige. Abangan namin, Attorney, kung ano magiging sagot ni Nadia. Although, doon naman sa naunang mga report, doon sa nabanggit ko na kanina, idininay niya na gumagamit siya ng marijuana. Oo. Kasi based doon sa incident report, sinabi rin nung allegedly sa kanya, wala naman nakita talaga. Pagkis umakto lang siya ng may lumapit sa kanya at may naamoy daw. Ang problema, hindi naman pala siya pumunta doon sa lugar na kung saan allegedly nagmariwana. So hindi niya rin nalaman o naamoy kung meron talaga may nagmariwana doon sa lugar. So para siguro maging patas nga po ang lahat, kinakailangang magkaliwanagan based on the investigation. In the meantime, Attorney, thank you Thank you for joining us. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si Attorney Philip Horado mula po sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Resolusyon ng NAPOLCOM na nagbabalik sa pwesto kay Lieutenant General Jose Nartates Jr. at 12 iba pang opisyal inalmahan na mataas na mga opisyal ng PNP. Detalye ng balita mula kay Mal Gonzales. Mal. Kuya Angel,
Angel, pinangangambahan ngayon ang posibilidad na magkaroon ng krisis sa loob ng pamunuan ng Philippine National Police dahil sa isang mapangahas na hakbang na inilabas ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ito'y dahil umaalma na ngayon ang ilang matataas na opisyal ng PNP na mariing tumututol sa isang anila ay magiging kontrobersyal na hakbang ng NAPOLCOM na nagpapabalik sa third position kay Police Lieutenant General Jose Melencio Martates Jr. at 12 iba pang opisyal. Batay sa nilabas na NAPOLCOM Resolution 2025-0531, labag sa batas at literal daw na lumampas na sa kapangyarihan ng NAPOLCOM at sumasakop na sa kapangyarihan ng Chief PNP maging ng Pangulo ng Bansa. Matatandang nitong Agosto 5 ay ilipat si Lieutenant General Martates upang pamunuan ang Area Police Command sa Western Mindanao. Pero sa biglaang resolusyon na inilabas kahapon, Agosto 14, nabaliwala ang utos ng hepe ng pambansang pulisya. Ayon sa matataas na opisyal ng PNP na ayaw nang magpabanggit ng pangalan, malinaw na ultra buyers o wala na sa kapangyarihan ang ginawang ito ng NAPOLCOM. Kung papayagan nila ito, ay magdudulot ito ng pagkantala sa pagtatalaga ng mga commander sa panahon ng krisis na posibleng maglagay sa alanganin ang kaligtasan ng publiko. Sa ngayon ay lumalakas, Kuya Angel, ang panawagan na kumilos ang Malacanang para deklarang void ab initio o ipawalang bisa ang naturang resolusyon at panatilihin ang malinaw na chain of command na sinusunod ng Philippine National Police. Kabilang sa mga pumirma sa resolusyon na inilabas lamang kahapon ay sina DILG Secretary John B. Cremulya bilang ex-officio chairperson ng NAPOLCOM, Commissioner at Vice Chairperson Attorney Vicente Calinisan at 3 sa 4 na iba pang mga commissioner ng National Police Commission. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Salamat, Val! Nananakit ba ang inyong mga kasukasuan? Nagkakaringkel, humihina ang mga kalamnan? Epekto yan ng pagtanda? Aba, ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucose green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kaya bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. 56 makalipas ang 5. Pilipinas! Nako, eto magandang aksyon ito ng PAOK, ha? Yun daw po maubusadong online lending application na dumarami. May araw na kayo, eto ng PAOK ka. Detalye na balita mula kay Giselle Recaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Patuloy nga na dumarami ang mga online lending application na nangaharas, nananakot at umaabuso sa ating mga kababayan. Ayon kay Director Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, ginagawang kasangkapan ng mga itong sistema ng lending para abusuhin ang karapatan at privacy ng mga nangungutang. Nanindigan ng komisyon na wawagkasan ng pang-aabuso ng mga online lending application. Pero meron pa rin naman daw ng mga lending app ang maayos ang namamalakad at mabilis na nagpapahiram ng pera sa mga nangangailangan. Kasabay nito, pinag-iingat ng PAOK ang publiko sa mga lalapitan at uutangan kapag may sakuna, unahin daw na lumapit sa mga government agency na nag-aalok ng calamity loan gaya ng Pag-ibig, SSS at GSIS. Pwede rin daw lumapit sa mga bangko o kooperatiba para maayos o para sa maayos at legal na loan at kung gagamit ng online lending application, siguruhin daw na rehistrado ang kumpanya, malinaw ang bayarin at maganda ang reputasyon. Iwasan daw ang pag-utang na walang malinaw na kontrata, sobrang taas ang interest na mamahiya at nanghaharas. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Suportado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang kautusan ng pag-unlink ng e-wallet app sa mga online gambling sites. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, bukas sila sa naturang hakbang kung ito'y makatutulong upang matugunan ang problema sa online gambling addiction. Aminado naman si Tenco na malaking mawawala sa kanilang kita oras na tuloy ang ipagbawal ang direktang pag-link ng e-wallet apps gaya ng GCash at Paymaya sa mga e-gambling app. Definitely, magkakaroon ng pagbababa ng gaming income. Natitiyak ko yun. Dahil hindi na nga ganun ka-accessible.
Pero sinabi ko rin kanina, kung ito ay isa sa mga pamamaraan para ating maibsan, mabawasan yung problemang hinaharap natin na social ills, wala pong problema sa PAGCOR. Kami po ay susuporta at tutulong sa pag-implement ng nasabing pagdidelink na yun. Ang totoo, at yan po ang kabuuan na ating mga balita ngayong araw na ito, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito bago po mag 2x2 at mag ACS Balita ay hango po sa mga iniwang aral sa atin ni Robert Heinlein. Ang sabi niya ho, ito po si Robert ay isang American science fiction author at isang aeronautical engineer. You can sway 1,000 men by appealing to their prejudices quicker than you can convince one man by logic. ACS Balita 2x2 in just a while. Maganda umaga, Pilipinas! 6:00